Kung 73 books talaga ang Biblia, saan nanggaling ang 7 na wala ngayon sa mga protestanteng Biblia? Or ang mahalagang tanong dito, sa 66 books na Biblia ng mga protestante, bakit tinanggal ang 7 aklat? At sino ba may otoridad na gawin iyon? Kakiers, ngayon sasagutin po natin ito ng mas malaliman. Ang salita pong canon ay ibig sabihin pong opisyal na listahan ng inspired books. Importanteng tanong po ito. May listahan ba ng books ang Biblia sa loob mismo ng Biblia? Wala. Kung pagbabatayan natin ang Bible alone na strategy ng mga kapatid natin. Wala pong table of contents sa loob mismo ng konteksto ng Biblia. Ni hindi po natin yan mababasa na napapasa loob mismo ng aklat ng Genesis. Wala pong listahan sa Revelation na nagsasabing ito ang kumpletong 66 books. Wala po. Ibig sabihin, kung naniniwala ka sa Biblia, kailangan mong maniwala sa proseso kung paano ito nabuo. At ang proseso pong iyon ay hindi po nangyari sa vacuum. Nangyari po ito sa loob ng simbahan. Now, sa unang 3 siglo po ng Kristyanismo, wala pang New Testament na compiled. Wala pang printing press. Iba-iba po ang sulat na umiikot. May mga totoo, may mga huwad. May Gospel of Thomas, may Gospel of Peter, may Shepherd of Hermas. Now, paano nila malalaman kung alin dito ang inspired? Hindi lang po ito basta lang bumagsak sa langit. Ito po ay kinilala ng simbahan sa ilalim po ng banal na espiritu. Ang Catholic Bible po ay may 73 books. 46 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Ang 7 tinawag po na Deuterocanonical books ay Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, Baruch, First Maccabees at Second Maccabees. At may dagdag po na bahagi dyan sa Daniel at Esther. Ngayon ang tanong po natin dito, idinagdag ba ito ng simbahan? O ito ba ay bahagi na ng Biblia bago pang Reformation? Ang sagot po ay malinaw sa kasaysayan. Balik po tayo sa kasaysayan. Noong ika-4th century, 3 council po ang malinaw na naglista ng 73 books. Council of Rome, Council of Hippo, Council of Carthage. Ang listahan pong iyon ay pareho po sa ginagamit na ngayon ng simbahang katolika. At ang listahan pong iyon ay tinanggap po ng buong Kristyanismo sa loob po ng mahigit 1,000 taon. Wala pa pong mga protestante. 1,000 taon, walang debate, walang 66 versus 73 books, isang Biblia lang. Now, anong nangyari noong 15th century? Dito na po pumasok ang Reformation. Nung panahon po ni Martin Luther, may ilang aklat po sa Old Testament na hindi tugma sa kanyang theology. Lalo na po ang Second Maccabees na malinaw po na nagpapakita ng panalangin para sa mga yumao. At dahil po hindi ito tugma sa kanyang doktrina tungkol po sa purgatorio, inilipat niya ang 7 aklat sa isang hiwalay na section. Hindi niya agad tinanggal, pero inihiwalay niya. Yan po makikita natin sa unang version ng King James Version na 1611. Napapasaloob pa po ang 7 books sa version na iyon hanggang sa tinanggal ito sa King James Version. Kaya ang tanong po natin dito, kung mali ang 73 books, bakit tinanggap ito ng mga Kristiyano sa loob ng 1,500 years? Kung tama ang 66 books, bakit walang Christian Bible na 66 books bago pa ang 15th century? Isipin niyo po yun? Ang mga apostol po ay kadalasang gumagamit po ng Greek translation ng Old Testament na tinatawag na Septuagint. Ang Septuagint po ay may Deuterocanonical books. Maraming quotation po sa New Testament ang tumutugma sa Septuagint version. Ibig sabihin po, ang Biblia na ginagamit ng unang mga Kristiyano ay hindi po 66 books. Ito po ay mas malawak. Kung tinanggal po ang 7 aklat noong 15th century, sino ang may otoridad na magbawas nito? Kung ang simbahan ay walang authority, paano ito nagkaroon ng authority na kilalanin ang 27 books ng New Testament? Di ba? Hindi po pwedeng tanggapin mo ang 27 books na pinagtibay ng simbahan, pero tatanggihan mo ngayon ang 46 books na pinagtibay ng parehong proseso. Di ba? Consistency matters. In 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang simbahan ang haligi at saligan ng katotohanan. Hindi po sinasabi na ang Biblia lamang. Ang Biblia po ay inspired word of God, pero ang pagkilala kung alin po ang inspired ay ginawa sa loob ng simbahan. Now, bakit mahalaga ang 7 aklat na ito? Hindi po ito simpleng numero lang. Sa wisdom, malinaw po ang propesya tungkol po sa pagdurusa ng matuwid na parang eksaktong paglalarawan kay Kristo. Sa Second Maccabees, malinaw po ang panalangin para sa yumao. Sa Sirach,
Napakayaman po ng moral theology dyan. Ang pagtanggal po sa mga ito ay hindi po simpleng editing. Ito po ay pagbabawas ng bahagi ng kasaysayan ng pananampalataya. Meron pong dalawang posisyon or maaaring maging tanong din. Una, na ang simbahan ay ginamit ng Diyos upang tipunin ang kanyang salita. Ang pangalawang posisyon, baka ang simbahan ay naligaw early 15th century pero saka lang naitama noong dumating na si Martin Luther noong 15th century. Now, alin ba dito ang mas logical? Alin ang mas consistent sa pangako ni Kristo na kung saan sinabi ng ating Panginoon, ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa kanyang simbahan. Kung naligaw po ang simbahan sa loob ng 1,500 years sa usapin ng Biblia, nasaan ngayon ang pangako ng ating Panginoong Kristo? 'Di ba? Hindi po ito laban sa numero. Hindi po ito 66 versus 73 books. Ito po ay tanong ng authority. Ito po ay tanong ng continuity. Ito po ay tanong ng kasaysayan. At ito po ay tanong ng tiwala na kanino ka magtitiwala. Sa interpretasyon ng 15th century o sa tradisyon na nagmula sa mga apostol. Kayo na po makakasagot niyan. Now, ito pong isang matinding realidad. Ang pareho pong simbahan na nag-ingat ng tanda ng krus, nagturo ng marka ng Diyos sa noo, nagpreserba ng apostolic succession, nagturo ng Eukaristiya, kumilala kay Maria, siya rin po ang nagtipon ng Biblia. Hindi mo po pwedeng ihiwalay ang dalawa. Kung tatagapin mo po ang bunga, kailangan mong kilalanin ang punong pinagmulan nito. 'Di ba? Kaya ka-curious, hindi po ito pag-atake. Ito po ay paanyaya na magsaliksik. Basahin po ang kasaysayan. Tingnan ang mga council, suriin ang timeline. Ang 73 books ay hindi dagdag. Ito po ang original na tinanggap ng Kristyanismo sa loob ng maraming siglo. At kung may nagbawas, tanungin po natin kung sino, kailan, at bakit. Kung ang serye po ito ay nakakatulong po sa inyo upang maunawaan ang mga katuruan ng simbahan, i-like niyo po ito, i-share at ipagpatuloy po natin ang pag-aaral. Dahil po ang katotohanan ay hindi po dapat kinatatakutan. Ito po ay dapat hanapin. At tandaan po natin, ang Biblia ay regalo po ng Diyos. Pero ang pagkilala kung alin po ang Biblia ay ginawa sa loob po ng simbahang itinatag ni Kristo. Kaya hanggang sa susunod po na bagi, Soli Deo Gloria, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.